Humingi ng saklolo sa gobyerno ang isang OFW para sa iniinda niyang karamdaman. Pero ang inasam na tulong mula po sa OWA, hindi na inabutan ng OFW na binawian na ng buhay. Dumulog po sa inyong Kapuso Action Man ang kanyang mga kaanak sa pag-asang makukuha ang benepisyong hindi natamasa. 5 taong naging overseas Filipino worker ang 42 anyos na si Jeveline. Nagbalik bansa siya noong Disyembre 2023 dahil sa nakatakdasan ng operasyon sa matres. Para makatulong sa gastusin, nag-apply siya sa programa na Balik Pinas, Balikanap Buhay ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang problema, hindi na inabutan ni Jeveline ang tulong dahil Enero 2025 na. Dumating ang checking nagkakahalagang 20,000 piso. 4 na buwan makarang pumanaw ni Jeveline. Yung result po sa kanya is ovarian cyst cancer, stage 4. Nung pumunta kami ng bangko, hindi na po ma-release kasi nakapangalan sa ate ko. Bagaman dismayado dahil hindi na inabutan ni Jeveline ang benepisyong dapat ay natanggap niya noong buhay pa. Umaasa ang pamilya na matulungan pa ng OWA ang naulilang anak ng OFW. Nawala na po ako ng pag-asa na makuha ko kasi wala naman sila sinabi ko ano yung gagawin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa OWA Region 6. It's unfortunate na while her benefit was being processed, si OFW Adok ay nag-pass away. What transpired from our point of view is that we were processing the documents as a going concern. We were not informed na namatay pala siya. Nagkaroon daw ng miscommunication kaya hindi na ibigay ang cheque sa OFW sa loob ng itinakdang 6 na buwan. We were trying to get in touch with them. Hindi naman sila nakakapag-reply sa amin. Ang contact info na hawak namin ay contact info ni OFW Ado. So nung namatay siya, wala nang sumagot. I gave instruction na mag-visit ka agad sa family. And that was only when we found out na ang kausap ng family pala ay yung province. Sa ngayon ay na-issue na ng bagong cheque ang pamilya at makakatanggap din sila ng iba pang benepisyo mula sa OWA. Once ma-process namin yung death and burial niya, that's 120,000. And meron pa siyang sinasabi natin Education and Livelihood Assistance Program, which is another one-time 15,000 plus scholarship sa eldest niya na anak. Labis na nagpapasalamat ang pamilya ni Jeveline. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. May mga sira at natanggal na ang ilang bakal sa railings ng isang waiting shed sa Quezon City. Pinaaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man para maisaayos at mapakinabangan ng publiko. Malaking pakinabang sana ang waiting shed na ito sa isang bahagi ng Malakas Street sa Barangay Piñacan, Quezon City na nasa harap ng isang eskwelahan sa lungsod. Pero ang waiting shed na may habang 100 metro. Pero, ayan o, isa, dalawa, isang poste na lang ang makakapit. Ang ilang steel post na siyang bumubuo sa railings, nakababakalang nagkalasa na. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Agad namang responde ang Quezon City Engineering Department. Nagkaroon lang po ng mga dilapidated steel post po. Nakain lang po ng kalawang po yung steel post po. Sa ngayon ay nakapagsagawa na ng kaukulang repair ang opisina. Nag-conduct yung engineering po ng routinary works po ng repair po ng mga steel post framing po. Nag-retrofit po tayo, nagbuhos po tayo ng pedestal to reinforce the steel post. And then magagawa rin po tayo ng repainting sa mga railing, sa steel post, pati po sa roofing po. Pagtitiyak ng Quezon City Engineering Department. Continuous naman po yung pag-retrofit po natin sa waiting shed po at hindi na nila kailangan mabahala po.
Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa halip na kanyang mga anak, ibang pangalan daw ng dependent ang lumitaw sa account ng isang PhilHealth member. Inaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man at inalam kung ano ang nangyari. Taong 2020 na enroll ng 24 anyos na si Danica ang kanyang PhilHealth account online. Pero kakaibang impormasyon ang bumungad sa kanya. Yung sa PhilHealth ko po kasi, may ibang bata po na hindi ko naman po anak. Nakalagay po doon yung pangalan ng batang babae po. 2 lalaki lang po yung anak ko. Lumabas sa PhilHealth record ni Danica ang pangalan ng isang babaeng dependent umano niya, kasama ng bunsong anak niya. Pero wala rito ang panganay ni Danica. Sa pagkakalam ko po, wala po akong kamag-anak na po yung apelido. Pero dun sa middle name, pareho kayo. Opo. Pero hindi mo siya kaano-ano. Opo, hindi po. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa PhilHealth. Ayon sa ahensya, nagkaroon ng error sa pag-encode ng datos sa kanilang system. May kaparehong pangalan daw si Danica at nailista bilang dependent niya ang mga anak nito. Yung member natin na taga at siya pong mother ng dependent at patient, ay nataon po na may kapangalan po siya na member natin na taga NCR. Sila ng first name at family name at marahil ito po ang isa sa naging pangunahing dahilan kaya nagkaroon po ng inadvertence. Sa ngayon ay naitama na ng ahensya ang record ni Danica at tiniyak nilang hindi ito makaka-apekto sa benepisyo ng parehong miyembro. Hindi naman po direkta makaka-apekto sa benefit availment ng member natin na taga NCR. Rest assured po na naayos na po ito. Sa bagong member data record po niya ay wala na po yung pangalan ng dependent na incidentally ay naikarga sa kanyang membership record. Paalala ng ahensya sa PhilHealth members na may parehong problema. Huwag po kayong mag-atubili na bumisita sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.